Yun po ang Panginoon at sa maganda. Hallelujah. Yes. Magandang gabi po sa ating lahat. So tayo po'y manalangin. Damhin po natin ang presensya po ng Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa gabing ito. Minsan pa sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, na muli kami po ay pinagsama-sama mo, Panginoon, upang ikaw ay aming pupurihin, sambahin po, O Diyos. At sa gabing ito, may mga matutunan po kami, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga salita mo, O Diyos, na ipahatid mo, Panginoon, ng iyong lingkod. Samahan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Buksan mo ang aming mga espiritual na mata, espiritual na tainga, o Diyos, ang nais mong ipabatid sa amin sa gabing ito. At sa bawat isa sa aming Panginoon, patuloy na kami po ay nagpakumbaba, lumalapit, dumudulog sa iyo, Panginoon, sa gabing ito, at patuloy bigyan mo kami ng kagalakan, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Kaya sa bawat connection po, Panginoon, patuloy ikaw po ang mag-bless nito, ikaw po, Panginoon, ang manguna, at higit sa lahat, O Diyos, yung pagpapala mo, yung pag-ibig mo, Panginoon, sa bawat isa ay maranasan po namin, O Diyos, sa gabi ito. Kaya ngayon pa lamang, Ama, pinapasalamatan na po namin na ang lahat ng aming gagawin, ang lahat ng aming napakinggan, ikaw po, Panginoon, silihan mo ito, Panginoon, ng iyong banal na dugo, na sa ganun, Diyos, hindi po namin lamang mapakinggan, bagkos ito po ay makita at magamit po namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay bilang tagasunod at lingkod mo, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, ang aming pagsamba at ang aming pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Okay, praise the Lord. So, bali last time, nagpahabol ako ng picture nung ginawa ko dito regarding yung binanggit ko nga na the Holy Spirit sa type yung hinihimayas the Holy Spirit, binibuild niya yung wall sa atin that's broken down, and that's yung tinatawag na character natin, no? And the Holy Spirit give us the fruit o yung foundation to rebuild this character, at ito ngayon na-express doon sa pag-ibig. So sa pag-ibig, meron siyang I should say 8 components, yung joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, meekness, and temperance. So yung patience, may mga translation na binabagay doon yung forbearance or long suffering. Sa kindness naman or sweetness, merong translation sa goodness na generosity ang ginagamit. Sa meekness, ginagamit yung gentleness, mildness. Sa temperance, yung ginagamit self-control o self-restraint. So dito atin po makikita, no, yung relationship niya na kung saan joy, it relates to strength, peace relates to security, patience relates to endurance, kindness relates to conduct, goodness relates to character, faithfulness relates to confidence, meekness relates to humility, and temperance relates to victory. So ito yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin, that is we are being built up, na kung saan na lumakas tayo o lumago tayo o maging strong tayo doon sa mga bagay na kung saan ito yung bunga ng Santong Espiritu sa atin, that will be increasing in joy, in peace, in patience, in kindness, in goodness, in faithfulness, in meekness, and in temperance. So ito yung ginagawa sa atin, that we are being built up into our character. So, okay, yung God is building us up into Christ-likeness by giving us yung kanyang pag-ibig sa atin. Meron ba akong katanungan dito o anything na gusto niyong linawin?
Kung wala na po, then we will go do sa review sa ating inaral, no? Last Thursday. So, bali po dito na kung saan sa chapter 4 tayo, no? Nagsimula na kung saan yung tinatawag na rising up of the opposition. So sa chapter 2 verse 10, sabi po dito, when Sanballat the Horonite and Tobiah the Ammonite official heard that someone had come to see about the welfare and prosperity of the Israelites, causes them great displeasure. So yung narinig nila na merong dumating na kung saan ay merong gagawin sa Jerusalem patungkol sa mga Hudyo. So meron na silang tinatawag na displeasure, no? At sabi sa verse 99 chapter 2, but when Sanballat and the Horonite and Tobiah the Ammonite official and Geshem the Arabs heard about the people to rise up and build, they mocked us and regarded us with contempt. So ayan po. So yung una, nung dumating pa lang, meron ng kagad reaction. Then nung pinulong yung mga tao at magsisimula na yung gawain, then nagdadagdagan, they mock us. Then we will go sa chapter 4 verse 1 nga. But when Sanballat heard that we were rebuilding the wall, ito meron ng tinatawag na action na nangyari. He became furious, completely enraged, and he ridiculed the Jew. Ayan po yung nangyari na ating na talakay last Thursday. Sabi po dito, ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinayo ang kuta, siya'y nag-init at nagalit na mainam at tinuya ang mga Hudyo. So yun ang kanyang reaction. Then, sabi pa sa verse 7, when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonite, and the Ashdodites heard the repair of the walls of Jerusalem went on, and that the breaches were being closed, they were very angry. Sabi po sa Tagalog, ngunit nangyari na nang mabalitaan ni Sanballat at ni Tobias at ng mga taga-Arabia at mga Ammonita at ng mga Ashdodita na ipinatuloy ang paghuhusay ng mga kuta ng Jerusalem at ang mga sira ay pinasimulang tinakpan. Sila nga'y nang-iinit na mainam at nagsipagbanta silang lahat na magkakasama upang magsiparoon at magsilaban sa Jerusalem upang manggulo roon. So ayan po, nakita nila yung ginagawa, it's being prospering, yung mga gaps, they being filled up, and the walls is rising up. Sila po ay nagalit. Sabi sa verse 8, they all conspired together to come and to fight against Jerusalem and to cause a disturbance in it. So ayan po, na kung saan we call it yung tinatawag na external opposition o meron tinatawag na external threat para itigil yung tinatawag na magandang ginagawa nila, and that is building the wall as protection. Ngayon, merong tinatawag na opposition o merong sumasalungat in the person o pinangungunahan ni Sanballat. Then how Nehemiah handled the external opposition? Paano niya ito hinawakan o dinala? Regarding ridicule o panglalait sa kanila, no? Atin po makikita diyan yung sa panglalait, nasa verse 4 po yung ginawa ni Nehemiah, no? Sabi niya dito, and Nehemiah prayed, "Hear, O our God, how we are despised. Return their towns in their own heads. Give them up as prey in the land of captivity. Do not forgive their wrongdoing, and do not let
their sin be wiped out before you, for they have offended the builders and provoke you. So atin po makikita dito yung prayer na kung saan I should say it's like putting a curse doon sa enemy. Putting the curse sa enemy, no? Ito yung negative prayer towards the enemy regarding ridicule na kung saan that God will going, sabi ganon, to curse them. Sabi, do not forgive their wrongdoing and do not let their sin to be wiped out before you. For they have offended the builders and provoked you. So ayan po, no, yung regarding ridicule, yung ginawa ni Nehemiah. So he prayed. Ngayon, doon naman sa tinatawag na pagkukonspire, yung pagkasama nila to come together to fight against Jerusalem and to cause a disturbance. Of course, hinandel din nila ng prayer, no? Doon sa verse 9. Sabi nga noon, but we prayed to our God. Ayan po. We prayed to our God. At doon sa prayer na yon, of course, merong action. They set up a guard against them, against the enemy, against the opposition, day and night. Hindi lang sila naglagay ng guard on day, kundi day and night. Ibig sabihin 24 hours na it is guarded. So regarding the threat. So yan po yung ating tinalakay last Thursday. At ngayon, we will go do sa tinatawag na, I call it internal opposition, na kung saan nag-create ng problem internally, no? Sabi po dito sa Nehemiah chapter 4 verse 10, ito po yun, as you say, dito po tayo magsisimula. Sabi po sa New Living Translation, then the people of Judah began to complain. The workers are getting tired and there is so much rubble to be moved. We will never be able to build the wall by ourselves. So ayan po yung complaint na nag-rise up. Sabihin, napagod na yung mga manggagawa at marami pang mga sirang mga parang basura o mga part doon na tatanggalin o aalisin upang maklear yung area. So much rubble to be moved. Sabi nga nun, we will never be able to build the wall by ourselves. Yan po yun, no, na kung saan it is similar to sa pag merong ginagawa, pastor, hindi natin kaya yan. Nako, mahirap yan. So yan po yung it seems na complaint na ating maririnig, no, whenever we are doing something or proposing something. Then sabi sa verse 11, and our enemies said, before they know or see a thing, we will come into their midst, kill them, and put an end to the work. So, bukod doon sa tinatawag na complaint, doon sa gumagawa, the people of Judah, meron din silang narinig, no? Na ito nga yung chismis na they're, kumbaga sa kwan, imputing tinatawag na fear. Nagdadala ng tinatawag na takot. Because they will be just coming, then, kumbaga sa kwan, in their midst and kill them and put an end to the work. Now, to sa verse 12, meron pa. Now it happened when the Jews who lived near them came and said to us 10 times, they will come up against us from every place where you may turn. So ito yung tatlong bagay na to na nag-rise up, na kung saan yung isa complain na pagod na, marami pang lilinisin o ayusin. Yung pangalawa naman,
Ito yung narinig nila sa kanilang enemy na isang araw susugod at sila papatayin para mahinto yung ginagawa. At yung pangatlo naman, ito naman yung mga kapwa nila na meron daw narinig doon sa kanilang enemy. They will come and against us from every place. Sabi ganon. At sila ay, kumbaga sa kanya, papatayin. So ayan po yung tinatawag na internal, I should say, problem that Nehemiah faced, na kung saan yung mga narinig nila, of course, it injected fear. Ito ay nagdala ng tinatawag na takot sa mga gumagawa, nagdala ng takot doon sa merong bahagi dito na sa pagtatayo. At alam natin, ang takot ay hindi po maganda sapagkat ito ay bagay na magbibigay ng panghihina sa gumagawa. Ito yung magbibigay ng tinatawag na bagay na kung saan huminto yung paggawa. Yan po. So, paano niya ito hinandle? Ano yung kanyang ginawa dito, no? Since ang problem is yung they conspired and they are going to attack, sabi ganon. Na kung saan yung bagay na to na kanilang pinaplano o kanilang gustong mangyari, sabi dito po sa verse 13, this is what Nehemiah did. Sabi niya, so I stationed armed men behind the wall in the lowest places at the open positions where it was least protected. Ayan po. Na kung saan sinagot niya ito, kung yung kaaway they will attack, dapat armado dapat tayo. Ayan. So, tinapatan niya yung tinatawag na threat with arms. Ayan. Armed men. Sabihin, meron silang mga sandata as part na kung saan is yung threat ay ma-neutralize. Ika nga. Sabi niya, so I stationed men. Ayan po, merong mga tinatawag na security kung saan is visible na makikita siya. At doon sa least protected, naglagay siya doon. No? So, isabihin, doon sa nakikita niyang mahihinang area, naglagay siya tinatawag na protection. O yung may comparably ko konting tao, naglagay siya ng tinatawag na protection. No? Isabihin, in these things, isabihin, pag if there's tinatawag na internal threat o merong problema within, so you have to look for yung tinatawag na weakest link o weakest chain na kung saan doon mag-break through yung tinatawag na, I should say, enemy. In fact, sa pagsusolve nga ng tinatawag na internal problem, sino ba yung nagdadala ng takot? Dapat inaalis dapat yun eh. Ayan. Kasi makakahawa yan. Nakakahawa yan yung mga negative people. Dapat inaalis dapat siya. Hindi dapat siya isinasama. So, ayan ang ginawa ni Nehemiah. He stationed armed men, no, for them na magkaroon ng confidence sa kanyang ginagawa that there is a protection. Now, yan po yung unang ginawa niya, no, to bring confidence and security sa mga gumagawa through bringing the armed men. Then, pangalawa, ang ginawa niya, I stationed the people in families. So, yan po yung isang bagay na kung saan, ito po yung second step niya, I stationed people in families. Why? Bakit niya ito ginrupo ng families? Alam po natin na sa tinatawag na pagbibuild o tinatawag na pagtatrabaho, napaka-importante po yung tinatawag na communication. Na kung saan yung mga gumagawa ay nagkakaintindihan.
Yan po yung first thing, merong communication. Pangalawa is merong good relationship. Kasi they are in families, it means they have a good relationship. Kasi ito po yung tinatawag na, kasi sa trabaho nga tinatawag na tulungan o yung tinatawag na cooperation o communication. This is important, no? Kasi kinakailangan nagsasalita. 2 days ago, I was helping yung bilas ko. They are building yung bahay. So sila yung bumibili ng materials and I was there to help, no, regarding carpentry. So yung ginagawa, not only helping him but giving him also yung tips, kasi may mga ginagawa na hindi akma, hindi square, may mga gaps, yung mga ganon. So kaya dito nagbibigay ka ng hints regarding things. So kasi importante na sa trabaho, kasi hindi siya inuulit. Yung tawag nilang patay na trabaho. So ganito ang ginawa ni Nehemiah para sa ganon is merong tinatawag na communication at saka yung through good relationship, at saka yung tinatawag na, kasi pag family kayo, mas mataas yung moral na magtrabaho. Ayan. So kaya nga Nehemiah brought them together to work, kasi importante kasi yung merong communication, merong unity, good relationship, at bukod doon, sabi ganon, with swords, spears, and bows. Ayan, hindi lang sila, I should say, binigyan ng tinatawag na, I should say, yung tinatawag na, yung environment nila, hindi lang tinatawag na they are not only united o mataas ang kanilang moral, they are also equipped. Sila equipped, ayan po, na against the threat, na kung saan meron silang tinatawag na armas, ayan, habang sila ay nagtatrabaho. And this is important, no, na kung saan we see to it na meron silang tinatawag na training whenever they do something, so that yung tinatawag na kanilang confidence, ayan. Ganon din doon sa verse 14 na kung saan yung mga namumuno, kinausap niya yung mga nobles and officials and the rest of the people. Why? Sabi niya ganon, when I saw their fear, no, yung maring sa mukha siguro nila, o yung naririnig siguro sa pananalita, o doon sa kilos, ayan po. So kinausap ni Nehemiah yung mga namumuno, yung mga pinuno, no, yung mga official. So nung kinausap niya, binigyan niya ng tinatawag na motivation. At ang motivation niya, of course, what God has done. Sabi niya dito, remember the Lord who is great. So ayan, tandaan ninyo ang Panginoon, siya ay dakila. Ayan, na kung saan yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga miracles. Maaaring sinabi niya siguro yung ginawa ng Panginoon through the leadership of Moses, na sila ay tinawid o inilabas sa Egypt, and other miracles, no, ginamit niya ito. Remember the Lord who is great and awesome, and with courage with him fight your brothers. Ayan. So merong cause of doing these things, to fight your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. It is about your future. So this is the time, this is now. Kinakailangan magkaroon ng tinatawag na single mind, maging buo ang loob in doing this. At yung kanyang ginawa, motivated them. Ayan, nagbigay ng confidence sa kanila. Kaya dahil dito, of course, they returned, nawala yung fear, they continue sa work. Kaya nga sabi sa verse 15, now when the enemies heard that we know about their plot against us, and that God has frustrated their plan, we all return to the wall, each one of his work. So ibig sabihin,
yung mga dating na kung saan merong takot. Ngayon, wala yun at sila nagsibalik na sa kanilang paggawa. Na kung saan alam natin si Nehemiah because of yung kanyang one step ahead na planning that na ito ay mangyayari. Kaya meron siyang ginawang kumbaga sa step to stop yung tinatawag na threat na ito. Sabi nga sa verse 16, from that day on, half of my servants carried on the work, while the other half held spears, shields, bows, and breastplates, and captains were behind the whole house of Judah. Ito po yung bagay na kung saan yung tinatawag na sa kanilang pagtatrabaho, sabihin, they need to arm themselves. Kasi yung threat, it will come anytime. Kaya sila ay vigilant about this, no? Na kung saan sabi sa verse 17, those who were rebuilding the walls and those who carried burdens loaded themselves so that everyone worked with one hand and held a weapon with the other. Yung mga nagdadala ng mga materialis o yung mga nagdadala, isibihin niya may mga naghahakot, no? Yung isang kamay nila sa armas at yung isang kamay naman nila doon sa materialis. Ayan. Na kung saan all the people o yung mga worker, isibihin meron silang means to defend themselves. Kaya it bring them the confidence. Why? Kasi meron silang, they are equipped, they are armed, they are kumbaga sa ready kung meron man threat o meron attack that will come. At ito po yung importante. Sabi sa verse 18, every builder had his sword secured at his side as he built. Yung mga gumagawa naman, no, meron siyang espada. Ayan. So, ibig sabihin, lahat ng tao doon, lahat ng mga manggagawa, they have their own na to defend themselves. Then ito pa yung kanyang ginawa, no? Sabi ganon, and the one who sounded the trumpet to summon the troops stood at my side. So, ibig sabihin dito, yung si Nehemiah, he supervised the work. Umiikot siya, tinitignan niya yung nangyayari. At meron siyang kasamang the one who holds the trumpet. Sabi ganon, sa verse 19, I said to the nobles, the officials, and the rest of the people, the work is great and extensive, and we are separated on the wall, far from one another. Wherever you hear the sound of trumpet, gather to us there. Our God will fight for us. So dito atin po makikita, no, yung they know what to do. When they hear the trumpet, it means kailangan ng saklolo, kailangan ng tulong, and they will go there to help. So ayan, sabi ko nga, napaka-importante ng information or good communication. Sabi sa verse 21, so we carried on with the work with half of them holding spears from dawn until the stars came out. So ayan po, no, na kung saan sila ay armed 24/7. And at that time, I also said to the people, let each man with his servant spend the night inside Jerusalem so that they may serve as a guard for us at night and laborer during the day. So ayan po. Kung saan wala nang alisan to kasi yung mga tumutulong o yung mga servant o yung mga worker, hindi na sila babalik sa kanilang bahay, kundi mag-stay na sila sa Jerusalem so that yung kanilang presence, ibig sabihin, pag doon sila matutulog, bali, nariyan lang sila. They'll be on guard. No? Kung may mangyayari, nariyan lang sila. At sa araw naman, sila ay nagtatrabaho. So yan po, that is a good strategy. Kaya sabi niya sa verse 23, so neither I, my brothers,
my servants nor men of the guard who followed me, none of us took off our clothes. Each took his weapon even to the water. So ayan po no, na kung saan they are armed uh, uh, as to protect themselves para hindi ma-stop po yung work. So at yung alam nila what to do, kung saan kung merong atake, merong magbublo ng trumpet and they will go and help and support that area. So ayan po yung tinatawag na good communication at information at yung tinatawag na problem ng fear na dissipate po yun through the motivation of the leader. Yan po, na yung mga key people, they have that kind of courage to work and to return back sa kanilang ginagawa. Okay, so yan po yun na kung saan si Nehemiah hinandle na yun, I should say, yung external threat, tsaka yung internal, na kung saan yung panalangin niya ang kanyang ginamit against ridicule. Panalangin, nanalangin siya at he acted on his prayer by arming themselves. At lahat po ng gumagawa, they have their weapons to protect themselves and to protect yung kabuuan ng kanilang ginagawa. At meron silang ginagawang tinatawag na strategy. Yung mga nagdadala ng materialis, meron siyang weapon. At the same time, on the other hand, siya din ay nagdadala ng, kumbaga sa kanya, gumagawa din. At yung mga gumagawa with their two hands, meron silang sword na kung saan anytime they can fight. At yan po, at yung mga leaders, yung mga namumuno, yung mga nobles, mga officials, they have the confidence na magpatuloy sa gawain because it is about their future, it is about their families, their loved ones. So, ayan po yung nangyari na kung saan nagkaroon silang tinatawag na single heart, single mind upang gawin ng paggawa na kung saan even yung pagpapalit ng damit ay hindi na nila ginagawa. No? Why? Because they are in focus doon sa pag-build ng wall. Ayan po. Okay, from here, we'll stop. And if there's anybody who would like to add, who would like to comment, who would like to raise up some questions, you can do it, no? So, ayan po yun. Okay? So, let me hear from you bago po tayo dumako sa prayer. Ako po dito sa Red, sa may konting lang ako dito sa idagdag ay yung naunawaan ko. Yung dito po sa verse 12 na nabanggit ninyo na mayroon pong banta ang mga tauhan ni Nehemiah at si Nehemiah kasama na sila ay guluhin yung kanilang paggawa at papatayin. So, ang katanungan na paano harapin ni Nehemiah ay gumawa po siya ng instruction na dapat armado yung mga tao para yung threat nila ay mahadlangan at ito po ay magkaroon ng safety yung mga tao. So, doon po ay nilagyan ng protection at yung pangalawa po ay dapat alisin din yung mga tao na medyo nagdadalawang isip. Yun po, napakaganda. At yung pong pangalawang action po, itong itinalaga niya by families. Kasi nakita ko po kung talagang ang ilalagay na magpamilya ay hindi po magpabaya yun sa bawat isa. Kung mayroon mang naargabyado na isang tao nila dahil sa kapamilya, nandun po yung nagdadamayan, tulungan.
at dahil sa walang walang mapabayaan sa kanilang mga kasamaan. So yun po ang nakita ko na talagang tulad din po sa atin, kung tayo po ay mayroong good communication at relationship, nandun po yung nagdadamayan. Ang isang po doon na maganda po ang result. Kaya ito lang po yung nakikita ko. Opo, thank you po, Pastor Paul. I believe naranasan po ninyo sa inyong timbahan. Maganda po i-apply sa tulad ng mga churches dahil ito po ay ma-involve lahat. Yun lang po. Okay, salamat po, Pastor. Good evening po sa lahat. Yan, parang observation lang. Sige po, Pastor Pai. Commentary na rin. Sa ginawa ni Nehemiah, kumbaga, kasi yung threat sa kanya, hindi mananampalataya hindi believers. So, yung drastic, yung approach niya, diba? Even sa prayer niya. So, kasi, kumbaga, sila Tobaya, sila Sanballat, hindi sila Jew They don't believe on the God of Israel. Kaya against sila sa God ng Israel Kumbaga, they are not mindful sa ginagawa ni Nehemiah. Mindful sila kasi testimony yun ng Diyos ng Israel. Yung ginagawa ni Nehemiah. Kaya ganoon na lang kasi sila na pagtingilan, hadlangan yung paggawa ni Nehemiah. Kasi it speak about God. It speak about the testimony of God of Israel. No? Kung i-relay natin, kasi ang point ko dito mga kapatid, how we handle ang mga kapwa nating Kristiyano na tumutulig sa mga bagay na maaaring ipinagagawa sa atin ng Diyos. Kasi pwede pa ba natin ipanalangin katulad ng panalangin ni Nehemiah na ibalik sa kanila yung curse? Ibalik sa kanila yung hindi maganda, hindi mabuti, di ba? Doon sa external, sabi ni Nehemiah, Panginoon, wag mo silang hayaan na maging free sa kanilang ginagawa laban sa iyong mga tao at laban sa iyo. So, mababanggit yun ni Nehemiah kasi hindi Kristiyano yung mga tao na to na tumutilig sa kanya. But how about yung kapwa nating mananampalataya, kapwa natin leader, ang tumutulig sa mga bagay na ginagawa para sa Panginoon. Papaano natin ito i-handle? Papaano natin yung approach na gagawin natin? Kasi maaaring maapektuhan. Sa bandang huli, di ba, sa internal naman, they handled weapons. Anong weapons ang pwede nating handlean, hawakan, while we are building? Ano po yung, di ba, I believe naintindihan niyo po yung point ko dito. Kasi kay Nehemiah, talagang against yung opponent niya, yung mga enemies niya. Kasi hindi nga sila mananampalataya. Talagang pipigilan nila to. Sa atin na mga mananampalataya, how should we handle yung ganung sitwasyon? Kasi kumbaga kay Nehemiah, away kung away to. Ayaw nyo, pipigilan nyo ako. Hindi nyo ako mapipigilan kasi pinagagawa ito ng Panginoon, kaya lalaban kami. Pwersa sa pwersa. Kumbaga, lakas sa lakas. How about us sa atin ngayon? Paano natin ito i-handle? In godly way, in a wise way, no? Na hindi maapektuhan yung hindi masyado maapektuhan yung kapwa rin nating mga mananampalataya. Yun po yung point ko lang, yun po yung yung observation ko doon sa pinag-aaralan po natin sa how Nehemiah handled it. No? And I do believe from there then natututo tayo, may mga bagay tayong matututunan. Yun lang po Pastor, observation ko. So sa iba na gusto magbigay ng comment nila is po.
Okay, thank you po, Pastor Paing. Thank you po. Thank you. Additional po, Pastor. Okay, okay po Sige po, magbigay Pastor Ronald. additional. Opo, Yun nga opo. po. So, ituloy ko lang po yung patungkol kay sinabi po ni Pastor Paeng. Siguro po, the best weapon that we can use ay yun pong review natin kanina. I-practice po natin yung fruit of the Holy Spirit. So, yung atin pong binalikang aral na kung saan po yung love na nagmanifest in 8 different way, i-practice po natin yon. Kasi nga, kung ang atin pong usapin patungkol po sa opposition within the church, hindi ho tayo makikipagbunong physical. So siguro yung weapon is yung prayer ay maano po sa atin, ma-practice po natin yung fruit of the Holy Spirit. Kasi love conquers all, naman po alam po natin. So tuloy lang po siguro kung ano yung pinapagawa ng Diyos, focus po tayo doon. Wag tayong wag tayong mawala sa focus na ating ginagawa. At the same time, wag na tayong mag-retaliate. So yung magiging weapon natin, lahat ng gagawin natin is because of our love for the Lord and love to our brethren. And ako siguro po kung ano man yung pinapagawa at ito'y naging successful, may time na darating they will realize ito nga'y sa Panginoon. Kasi nga di po ba sabi, ihandog man yung ating buhay, kayamanan kung walang pag-ibig. So walang saysay. So ganun din kung magawa man natin yung pinagagawa ng Diyos, pero yung pakikipaglaban natin yung ating magiging pamamaraan sa mga opposition, yung pagharap ay magiging drastic. Tama po yun. Hindi po siya drastic dapat kasi nga Kristiyano din naman. So hayaan po natin ang Panginoon mangusap sa kanila. Yung testimony natin, practice lang natin po yung love na nag-manifest in 8 different forms, no? Siguro yun lang po. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Pastor Ronald. Okay. Meron pa po? Wala na. Okay, dadako na po siguro tayo sa panalangin sa pagkakataong ito. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Praise your holy name, O God. At muli, Panginoon, kami dumudulog, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoon, Lord God, sa natapos namin, Panginoon, Lord God, na pag-aaral sa Nehemiah chapter 4, Lord God, regarding sa pag-handle, Panginoon, ng opposition, yung external threat, Panginoon, at yung internal problem, O Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, na pag-alaman namin, Panginoon, kilos, Panginoon, na ginawa ni Nehemiah, yung kanyang prayer at yung kanyang action sa prayer, Lord God, na kung saan, Panginoon, Lord God, na alam namin, Panginoon, yung patuloy, Lord God, na pangunguna mo, Panginoon, sa kanya, Lord God, the things, Panginoon, na you put into his heart, O God. At ganoon din, Panginoon, Lord God, sa mga iglesia, sa mga namumuno, sa mga pastors, Panginoon, especially, Panginoon, narito, Lord God, na kung saan, Panginoon, that things, Panginoon, Lord God, yung aming pag-handle that will be done through, Panginoon, the wisdom, Panginoon, na katulad ni Nehemiah, O Lord God, that we will feel, Lord God, hallelujah, with the knowledge of your will, O Lord God. At patuloy, Panginoon, O Lord God, ay lipat, Panginoon, yung bawat iglesia, Panginoon, na nag-handle, Panginoon, ng DBBS, ang bawan, Panginoon, Lord God, at yung mga iba pa, Panginoon, katulad, Panginoon, din sa Project 4, Lord God.
pagtuturo, Panginoon, ng mga bata, that we are seizing the opportunity, Panginoon, yung pagkakataon, Panginoon, during this vacation, na sila nga po, Panginoon, ay maturuan at patuloy, Panginoon, na may lapit, Panginoon, sa iyo. We pray for anointing of the teachers, O Lord God, and that you will give them good success. Even, Father, Lord God, through your servants, Panginoon, patuloy, Panginoon, as they walk, Panginoon, O Lord God, in you, Panginoon, Lord God, sa pagpupuri, sa pagsamba, Panginoon, and that, Lord God, we will continually, Lord God, hallelujah, have these benefits na sinabi mo, Panginoon, forgiveness of our iniquities, the healing of our diseases, redeeming our life from destruction, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things, so that our youth is renewed at the eagle. Salamat po, Panginoon, Lord God, for the wellness, for the good health, Panginoon, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, si Pastor Bing, Panginoon, si Pastora Rena, Panginoon, Lord God. Salamat po, Panginoon, kay Pastora Lolit, Panginoon, kay Pastor Oriel, Panginoon, kay Pastor Edwin. I pray, Panginoon, Lord God, kay Pastor Chris, kay Pastor Vidal, Panginoon, kay Pastor Frankie, kay Pastora Bebelin, kay Pastor Paeng, Panginoon, kay Pastor Ronald, kay Pastor Nestor, kay Pastora Cory, si Pastor Paul, Pastor Lodi, Pastor Romy, Lord God, at yung mga may dadagdag pa, Panginoon, dito, Lord God, as you remember as well, Panginoon, Lord God, yung mga ibang manggagawa, Lord God, na patuloy, Panginoon, Lord God, I pray that you will not fall into temptation, but you will deliver us from the evil one, and that, Lord God, you will give us the anointing, Panginoon, upang patuloy, O Lord God, ang patotoo, Panginoon, Lord God, ay mangyari, Panginoon, Lord God, that they may see, Lord God, your hand upon your people, O Lord God, and that you will prosper every the work of their hands, O God. Salamat po, Panginoon, Lord God, for the wellness, for the wholeness, Panginoon, even peace for the whole family, O Lord God. And we continually, Panginoon, speak, Panginoon, Lord God, healing, Panginoon, Lord God, kay Pastora Rena, Panginoon, yung kanyang heart issue, we are thankful, Panginoon, for healing para sa kanya, O Lord God, at ganoon din, Panginoon, kay Pastora Cory, Panginoon, Lord God, yung sa kanyang likod, Panginoon. Patuloy, Panginoon, Lord God, that she will receive wellness, O God. Salamat po, Panginoon, that your hand is not short to reach. Ang iyong kamay, Panginoon, di maiksi upang ubat. Patuloy, Panginoon, that you will stretch forth your hand to heal, and that signs and wonders, Lord God, ay mangyari, Panginoon, through your holy servant, Jesus, Lord God. Sa iyo, Panginoon, mga ministers, sa iyo, mga servants, O Lord God. Thank you, Father, O Lord God, and we can declare, Panginoon, hallelujah, that you have given us victory in Christ, and that it is no longer we that lives, but Christ that lives in us. The life we now live, we live by faith in the Son of God, who loved us and gave Himself for us, na ang aming Panginoon, buhay, Panginoon, ang aming Panginoon, itong aming flesh being crucified daily, O Lord God, that we will not fall into temptation, O Lord God, but you will deliver us from the evil one. Salamat muli, Panginoon, sa iyong provisions to every family, Lord God, to every home, Panginoon, that you provide, Panginoon, on every need. And you are the one, Panginoon, Lord God, nagbibigay, Panginoon, ng kapayapaan at kagalakan, O Lord God. Thank you, Father, muli, Panginoon, sa time na yung pinakalob sa amin, na kami patuloy, Panginoon, O Lord God, na yung pag-isahin. Patuloy kami, Panginoon, Lord God, lumakad, Panginoon, O Lord God, in the fear of the Lord. At patuloy, Panginoon, that you will give us the wisdom. Thank you, Father, O Lord God, for all these things na patuloy na tinuro pa sa amin at nawa magawa po namin ito sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Amen po. Amen. Praise God. Salamat po, Pastor William. Gandang gabi